guys, welcome in this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. I wanna take you away. Hindi na tuloy-tuloy yung, alam yung nag-e-effort sila guys na palituin ka. Yung ganon. Yung talagang napuput ng hard work and effort. Alam yung tuloy-tuloy yung gawa nila. Kumbaga tuloy-tuloy yung gano'n na talaga there's effort and hard work and may ginagawa sa'yo. Sabihin na natin may ginagawa o may nag-work, may gumagawa ng ganyan, no? Na pinapalito o pinapakonfuse ka. Parang nahinto ba? No? Yung ganong gawa sa'yo na yung nalilito ka at yung dinidistract ka. Yung lito yung isipan mo, distracted. Yan. That's why nakaka-recover ka na from that situation or yung mga nangyari sa buhay mo gano'n na nilito yung isipan mo, nalito ka, distracted yung isipan mo, di-distract ka, yung mga gano'n ba? O pina-confuse ka, pinalito ka, or hindi mo alam kung alin sa mga choices mo, or hindi mo alam kung alin yung totoo sa huwad, hindi mo alam kung alin yung tunay, hindi mo alam kung alin yung the one, basta ganun yung nilito ka, ganun, naka-recover ka na from that. Cause until the music today that it takes, people stop to music. Wow. So ngayon ay nire-rejuvenate ka, binabalance, hinihil, at parang pinapa-grounded, parang kita nyo, ano, earth, and parang full of green, so talagang more on healing, hinihil ka ngayon, pinapalakas at pinapa-strengthen din yung chakras mo, energetic field, and your body and your mind, and parang nade-develop or else ay para bang hinahasa yung focus mo, or pwede din talaga nag-rejuvenate o nag-relax ka lang dito. Yan. At nagpapalakas ng iyong aura and energetic field. Fresh and clear. Para bang wala ka sakit ngayon, healthy. Yan. Dati yung mind mo, yung mga chakras mo are active. Nag-ooperate. Parang gano'n na walang blockage ba? Child. You are like a child na inosente. Hindi. Para kang hindi parang bata, kundi hindi. May naalam ako dito sa child. Kasi yung guide ko nakakaalam niya kung ano yung nais niya iparating, kung ano yung ibig niya sabihin sa mga cards na nilalabas niya. Kina-clarify ko kung ano ibig niya sabihin sa child dyan.
So, ito daw, no, yung child dito. Hindi na ako nagtanong kung ano yung ibig sabihin niyan. Basta ito yung ano, ito na lang. Kung oo ba, hindi na ganun. Kasi hindi ko siya magets-gets eh. Kung ano yung nais sabihin ng God sa akin sa child dito na nilabas niya. Kasi sagad ako ng papagay. Madami kasi deceitful dito na mga evil forces sa mundo, di ba? Kaya para accurate, para sigurado talaga na yung messages ay from God, no? So ganun. Doon ako nagsisik ng guidance, guys, no? Sa God mismo. Minsan kay Jesus Christ, pero madalas sa God kasi God is omniscient, God is omnipotent, God is everywhere, di ba? Ganun yun eh. Ganun ka-powerful ang God eh. So, at yung God nakakabasa ng isip yan. Parang marireborn na. Or parang mariborn na. Oo, na mariborn na ba, no? Mariborn or basta mariborn daw eh. Ang child. Ang maging anak mo. Tama. Mariborn, hindi lang siya maborn, kundi mariborn siya, guys ba? So, yun ang ibig sabihin ng God dito sa the child na to, no? Hindi ko agad-agad nagigits eh. Kasi may message siya na yan na yung ibig sabihin niyan, no? Na mariborn na yung ewan ko, naborn na siguro yung bata and tapos mariborn na siya ulit bilang tao. Mangyayari na yung nakatakda, hindi lang basta nakatadhana. No, basta God kasi tinakda niyan, no? Hindi lang tinadhana. Pag nakatakda, nakaset na yan. Kung ano yung mangyayari sa ganitong panahon, oras, yan talaga mangyayari dyan. Walang delay-delay yan. Kaso lang, ang akala lang ng mga, kunwari, kung may mga nakatakda, no? Tinakda ang God sa kanila, akala nila na di-delay. Pag nakatakda yan, nakaset sa ganitong oras, kanyang araw mangyari yung tinakda sa isang tao, kung ano may tinakda ng God, kung ano man yan, taas sa tao man, o kung ano man, ay mangyayari at mangyayari yan siya. Walang makapagpadili niyan siya, guys, no? Walang makapagpadili kasi tinakda, sinete. Para ba ang katulad sa yung mga propesya. Di ba nangyayari talaga siya? Kung kailan tinakda ng God o sinet ng God, mangyayari yan siya. Katulad kay Jesus Christ. Na pinako siya sa krus, tinakda siya o sinet na bababa dito sa lupa, maging tao, ipanganak bilang tao, tapos ay ipako sa krus. So, nangyari siya, di ba? Sa edad na, ewan ko anong edad niya, basta, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano edad niya yun, pinako sa krus. 33, hindi ata, no? 33 ata yun. Basta, ewan kung 33 ba? I don't know. Basta ganun, na basta nakaset o nakatakda, mangyayari at mangyayari siya. Basta yung nagtakda ay God, ha? Hindi evil forces, ha? So, yan. And of course, pag kunwari may tinakda ang God sa iyo, i-transform ka ng God yan eh. Madaming pagbabago sa buhay mo, madaming change. Madami siyang baguhin sa iyo. Basta, ganun yung alam ko. So, see. And it's coming at
successful, syempre, tinakdain agad eh. It's coming, paparating na tong tinakda. Mga mangyayari na ito or basta paparating na siya. May paparating itong nakatakda sa'yo. Kung ano yung tinakda ng God sa'yo. At bubuo kayo ng pamilya. Ako person mo itong tinakda na magsama kayo, na bubuo kayo ng pamilya kasi meron 10 of Pentacles dito. Paparating na yan at ma-reborn na itong bata na ito. Siguro na buhay. Nabuhay na daw yan dito sa mundo eh. Dalawa. Ulitin ko. Dalawa. Kailangan yung isa lang. Basta na-reborn na-born na yan siya dito. Yung bata na yan, no? Tapos, ma-reborn ulit. Celestial being daw kasi yan siya. No? Celestial being daw kasi. Okay? Ito, kumbaga, celestial being siya, di ba? May mga ganun talaga. Kagaya na lang kay Jesus Christ. Celestial being siya. Tapos, may ganyan talaga, guys. May ganyan kasi hindi naman sa pagyayabang, pero katulad kay Jesus Christ. Di ba? Na sa akin din, sinabihan na ako ng God na galing ako sa langit. Tapos pinapakita sa vision ko. Alam mo, pag vision. Pag tulog ka, yan, dyan, nagbibigay ng mga messages yung God. Sabi niya, God siya. O kaya mapakita sila, si Jesus Christ, mga anghel man. Dalasan sa akin, God eh. Pag sa vision ko eh, yan ang nakipag-communicate sa akin eh. Pero si Jesus Christ din, napapakita din. At saka, may messages din. Pero kadalasan talaga, simula pagkabata ko, God talaga. Yun ang nagre-reveal sa akin eh. Bata pa ako, nagkakaroon ako ng vision. Pinapakitaan ako ng vision ng God. Basta, di ba nakwento ko sa inyo yung iba? Na meron din akong vision na pinakita niya sa akin kung paano ako bumaba galing dun sa heavenly realm. Dito sa lupa. Tapos puting-puting nga ako guys eh. Kasi pagka ganyan, may mga mission kasi yan eh. No? So, yung bata na to, celestial being yan siya. No? Parang, syempre, celestial being, kaya puting-puti eh. Tapos yung pakpak, yung buhok, puting-puti. Ganun yung pagbaba ko. Kasi nakikita ko siya sa vision. Ako mismo. No? Tapos nung lumapag na ako sa lupa, ay, parang ganito. Pero puting-puti talaga siya. Hindi parang tan na. Parang tan pa yan eh. Puting-puti talaga. Kasi puting-puti. Parang ganyan kaputi, basta puti nga parang blue-blue pa puting-puti talaga guys. Parang ganyan kaputi yung, basta maputi siya, hindi siya iba yung pagkaputi eh. Hindi siya yung kulay ng tao na maputi. Hindi. Iba yung pagkaputi. Sabihin na natin ganito kasi parang medyo may pagka, may mga shade, no? Puting-puti talaga yung balat, na parang lumiliwanag, no? Parang ganun ba? Na pati yung pakpak, buhok, puti. Tapos, nagtaka ako, bakit yung talampakan ang haba? Ganun. Basta yung talampakan ang haba talaga. Hindi siya normal. Kung kunwari, ganito kahaba yung paa ng tao ba? Yung talampakan. Yung talampakan ba? Sa may toe na. Basta ganun yun. Di ba yung paa to, tapos may ganyan. Ang haba talaga siya guys. Hindi siya normal na size. Hindi kagaya sa tao na parang tama lang. Yun talaga, as in haba. Basta ganun. Ganon daw kasi pag celestial being, sabi ng God, na mahaba daw talaga yung ganon. Yung di ba, paa to, tapos mayroong talampakan, tapos kasama na yung mga daliri sa paa. Mahaba siya guys, ganon. Meron yan dito mga pinapadala talaga. Kahit sa Bible, meron ngang isusugo ang God ng mga, yung dalawang saksi, tapos meron pang iba. No, may mga pinapadala yung God dito, ang tawag niya mga sugo. So, yun din ang sabi sa akin na ang tawag na sinugo niya nga ako dito. Basta ganon.
Basta pinakita sa vision ko yan kung paano ko bumaba. Tapos nung bumaba na ako, yun, naging sa vision ko yan kung paano na ano dito bumaba. Tapos nung unti-unti naglalakad na ako, unti-unti na naging form ng tao. Kasi humanoid siya, humanoid yung nung pagbaba, pero may pakpak, tapos puting-puti na patimbok, puti, tapos balat, puting-puti. Talaga hindi siya yung puti ng klase ng balat na parang sa tao. Hindi puting-puti yung katulad nung kanina sa picture na nakita ko. Tapos parang lumiliwanag siya ng pagkaputi ba? Parang ganun ba? Ganun siya. Tapos nalalakad na ako, ayun, naging form na ng tao. No? Tapos yung paa ay naging, yung paa na ng tao, ganun. Nakikita. Tapos yung pakpak, syempre, nawala na siya. No? Naging tao na. Ganon. Ganon yung sa vision ko. Kung paano bumaba, ganon. Meron yan, mayroong mga pinapadala dito. Ito nga yung magiging anak ninyo ng tao na to ay kahit sa Bible, may mga pinapadala ang God. Di ba nakasulat sa Bible yan? Doon pala yun sa dalawang saksi, Jesus Christ. At yung dalawang saksi na padala dito, na isugo ng God dito, na magbuga ng apoy at yung magbuwarn sa mga tao na may impyerno, para kung ano yung mga parusahan sa impyerno, mga ganun. Siyempre madami magagalit sa kanila ng mga tao, nung pagkainitan sila ng mga tao, takin sila ng mga tao, pero hindi sila matalo ng mga tao. Masusunog ang mga tao, mga atake sa kanila kasi bumubuga sila ng apoy tsaka may kapangyarihan sila. Or kaya bumubuga sila ng apoy. Basta ganun eh. Ganun yun sa Bible. Actually, napanood ko lang yan sa YouTube eh. Tapos sinerch ko sa Google eh. Parang interesting eh. Parang siya, na-excite na i-research kasi. Pero nasa Bible daw yan, no? Nasa Bible daw yan. Meron yan sa Bible na may dalawang saksi na ipadala ang God. Tapos meron pa, di ba, dalawang saksi na yun, mag-warn sa mga tao na meron impyerno, no? Hindi naman nagkukulang ang God sa mga warning eh. So yan. At may mga pinapadala pa nga eh. Katulad kay Jesus Christ. Nag-warning din si Jesus Christ nangureksyon na. Tinatama niya yung mga parang, di ba nag-preaching pa. Para maturuan ng mga tao kung paano maiwasan yung maimpyerno sila para maiwasan nila yung maimpyerno yung kaluluwa nila. Kaso lang meron talagang mga baluktot, matigas ang ulo na they love to keep sinning and singing. Talagang gusto nila yung gumagawa sila ng mga evil, mga ganun ba? Gumagawa sila ng mga deceit and scheme, enjoy pa nila. Mga ganun talaga. So, huli din ang pagsisisi nila. Pag sila ay nandun na sa impyerno. Ayan. Kita nyo, puro impyerno na babanggit ko dito. Kasi yan ang mga sugo. Sinugo lang ka dito. Yan ang mission. Pero, bago yan umpisahan yung mission, sa akin 30 ako eh. Sinabi lang sa akin ng God, na mag-umpisa ka ng mission mo. Pagtuntong ko lang 30. Di ba Jesus Christ 30 din ata ko? Alam ko 30 din siya. Pero, magkaiba kami ng mission. Magkaiba kami. Ganon din yung sugo na dalawang saksi. Magkaiba naman yung mission nila eh. Iba-iba yung mission. Hindi lahat ng tao ay ganon ha. Kasi, ito ay mundo ng tao. May mga pinapadala lang dito. Madalang lang. Of course, hindi marami. Madalang lang talaga. Yun ang katotohanan, yun ang sabihin ko. Not to please people, but to reveal the truth, to say the truth, to tell people what is the truth, from God. So, yan. Ang dumi ng cards ko. Ay, tingnan nyo guys, na may sisimulan kayo nito na committed relationship or something na stable, may malaking offer to sa'yo, or may ma-attract mo na yung mga opportunities pwede din with this card, or mag-umpisa na ma-reborn itong bata na ito. Siyempre, kailangan mo ng buntis, no? Kung sinong babae sa inyo, ibuntis mo na, no? Kailangan nyo munang gawin, tapos ma-reborn siya. Nabuhay na daw dito sa mundo ito. Bakit Jesus Christ?
o ibang sinugo dito. Kasi si Jesus Christ, special talaga siya at kilala sa mga pinadala kasi Savior siya, di ba? Messiah. Oh, talagang matindi yung sacrifices niya. No? Pero hindi ibig sabihin na kung pinako siya sa cross, kahit gumawa ng mga kasalanan ang mga tao masave. Hindi. Kailangan pa rin nilang, alam niyo yung to stop, keep sinning and to stop doing evil. Kumbaga yung piliin nila yung sundin ang kautusan ng God. Kahit si Jesus Christ, pinangaralan niya yung mga tao para magbago na napiliin ang, alam niyo yung right path. No? Na maging righteous kasi only righteous souls nga daw yung nakapasok sa langit eh. And very few yung nakasumpong na daan papunta sa langit. At ano sabi niya, yung mga evil nga, yung mga they continue keep sinning and doing evil, ay di ba hinahatulan ng God talaga. Yung tatay niya naghatol sa impyerno. Yun. Yung pagbaba niya dito, kasama na din yung pagpipreach sa mga tao. Kung ano yung katotohanan from heaven. Di ba madami din nagagalit sa kanya? Kasi nare-reveal niya yung truth. Madami naiinit sa kanya. Lalo na nare-reveal niya siya ay anak ng God na pinadala dito sa lupa. Kaya magtaka ang iba. Pinako na si Jesus Christ. Of course, sinave na kami ni Jesus Christ. Bakit madami na sa impyerno? Based on mga testimony. Kasi nga, they did not stop keep sinning. They continue keep sinning and sinning. They did not change their heart. They did not change. They did not choose to be a good person or yung maging mabuting tao. They did not choose Jesus Christ and righteousness. They did not choose to follow God's rules. They did not choose to be righteous or good person. Yung ganun ba, na maging mabuting tao na pinili kasi nila yung gumawa sila ng deceit, they continue keep doing evil, deceit scheme, manipulating and lying, mga ganyan, no? Mga evil doings, mga they continue keep sinning and sinning, kaya yun, hinatulan sila dun sa impyerno. Di ba, yun ang mga pangangaral ni Jesus Christ din. Paparusahan niya yung mga, alam niyo, yung mga hindi nagbabago sa impyerno. Yung mga they continue keep doing evil at kung ano yung mga binagbabawal ng God. May warning naman yan ng God sa Bible. Kaso lang, may mga tao talaga na rationable, baluktot. So yan. Yan, papanganak na itong batang ito. No? Ma-reborn. Kasi nabuhay na daw to dito. Tapos, i-reborn siya. Baka si Jesus Christ. Celestial being daw yun eh. Siyempre, nung namatay na siya, makyat na siya sa langit ulit. Tapos, i-reborn siya. Malamang si Jesus Christ yan eh. Paanganak ulit. Kasi, siya yung alam ng marami. Pero baka ibang celestial being. Baka anghel o kung ano man. Ganyan. May lumabas dito na may mga gumagawa ng tricks, deceit, schemes na gusto kayong pigilan. Bitter, cold. Gusto kayong hadlangan, pigilan, no? Na ma-unite, na bumuo ng pamilya nitong person na nakatakda na magkaanak kayo, na magsama kayo. Ayaw nila kasi sa evil forces to kaya nga scheme and deceit
Of course, mga manipulative and liars too. Mga tao, nadlangan kayo, mga tao, kasi sa tao, marami ding evil kahit sa Bible, di ba? O, mga tao, pero afterlife yan, puro yan sila pagdurusa doon sa impyerno. Bakit ko nasabi yan? Basahin lang sa Bible, kung hindi sila tula sa impyerno sa ganyang gawain nila. Dahil ganyan ang mga pinagagawa nila. At yung gusto nilang hadlangan ay ano daw, na tinakda ng God. Wala naman sila magawa kasi tao lang naman sila. Kahit fallen angels ka, kahit devil, wala naman magawa yan. Dahil ang tinakda ng God ay mangyayari at mangyayari yan siya. Kung kailan tinakda ng God na araw, oras na mangyari. No? Yan. Sila, naghanap lang yan na ano guys, na parusahan sila doon afterlife, eternal na parusa. Para bang gustong patunayan na powerful siguro sila. Nakaya na lang pigilan yung tinakda ng God. Hindi naman daw ganun. Umiira lang greediness daw. Ano sabi ni Jesus Christ? Umira daw ang mga greediness nga ng mga gumagawa ng deceit and scheme. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. O kung sa Tagalog pa, ang mga sakim o gahaman, no, ay hindi magmamana ng aking kaharian. Lalo at may ginagawa pa silang deceit and scheme. Tingin nila masave sila. Hindi nga sila tatanggapin sa kaharian ni Jesus Christ Paano sila masave? Si Jesus Christ ayaw silang tanggapin. Lalo na yung God. Ay, sabi ng God, hatulan sila doon sa impyerno. Di ba nasa Bible yan? Yung mga ganyan. Witchcraft pa naman ginagawa nila. Alam ba, hatol ng God sa gumagawa ng witchcraft. Doon nilagay ang salita ng Diyos ang mga liars, gumagawa ng witchcraft and sorcery, immorals, murderers, idolaters, nag-idolize ka sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kapwa mo tao, sa mga sikat, ganyan, idolater yan. O nag-idolize ka sa mga fallen angel, o may satanas man yan, mga idolaters yan ang tawag sa idolater. Yan ang idolater na kung tawagin na idolater, no? Doon daw yan ilalagay sa portion ng lake of fire na may sulfur ang mga souls na magumagawa ng ganyan. At ano pa sabi ng God? Exodus 22:18 ata yun siya. Ang mga mangkukulam, o kung in English, ang mga witch or wizard, patayin. Patayin ang mga mangkukulam, patayin ang mga witch and wizard. Buhay pa sila, pinapapatay na sila ng God. Iba nga, madami nga sila, God mismo pumapatay sa kanila. Yung mga namatay na nakataka sa witchcraft, kasi mayroong mga namatay. Madami actually. Kasi umiiral yung pagka-greedy, pagkagahaman, kasakiman, inggit. Pero ang ginagawa sa kanila, ginagawa ko lang mission ko. God ang pumatay doon sa kanila. Dahil demonic yung ginagawa nila, unfair deceit, very injustice. Gano'n talaga ang wakas ng buhay nila. Of course, ngayon, natikman nila yung impyerno. Nalasap na nila yung impyerno, kano yung impyerno. Hindi sila nagsisi kahit nandun na sila sa impyerno. Hanggang ngayon, galit pa sila sa akin kahit nandun na sila sa impyerno. Wala lang akong ginawa sa kanila hindi ako nanguna-una Hindi ako nanguna-una. Pero eternal na sila doon.
Hindi ako mahilig mag-una-una. Pag-unahan yun. Kasi para sa akin, injustice talaga eh. Para hindi ko ano ba, hindi ko para hindi ko tawag dito. Parang hindi ko kaya na hindi ko ipagtanggol yung sarili ko pag ako yung inuunahan. Ganon. Gusto ko ng justice. Kahit na pabunganga lang. Kadalasan pabunganga lang. Siyempre kung unahan ba naman, bastusin, hindi ka magalit. Pero iba, tahimik na lang. No? Pero ako, kasi para sa akin, injustice talaga eh. Basta ganun ako. Lalo siguro tayo, may pagka-aggressive ako pag unahan ako. Pero dati, nung wala pang gumawa ng deceit sa akin, hindi ako ganun ka-aggressive. Tahimik lang talaga ako. Simula lang nung may gumawa siguro sa akin ng witchcraft nun. Na baka palipad hangin. Yun. Oo, I don't know. Malediction. Yun, naging aggressive na ako. Kakaroon ako ng mga kaaway. Basta ganun. Dati wala naman. May nang malediction. Hindi na yun. Era na yung pagka-greedy nun. Nung malediction sa akin. Yun, naging parang konting ano lang. Nagpapaaway na ako. Hindi na ako magparaya. Ganun. Ay, may malediction pala. Malediction. Parang grabe, aggressive ako pag unahan ako. Ganun lang yan. Pero dati hindi naman. Parang wala akong ganong kaaway nun. Wala. Umpisa lang nun may na malediction sa akin. Parang nagkakaroon ako ng mga kaaway. Ganun ba? Kunting bagay na, aggressive na ako. Kasi may malediction. Yun. Miral daw ang pagka-greedy na ng malediction sa akin. So, yan. Ako naman, I trust God's plan. Pero, kahit gano'n, may malediction ako, hindi ako manguna talaga, guys. Hindi ako nanguna-una. Paparating na tayo. Si Jesus Christ daw yan, reborn na bata. Hindi maging tao siya ulit, no? Ganun. Reborn siya ulit eh. Ma-reborn daw eh. Yun. Yun ang sabi, ma-reborn daw siya ulit. Celestial being, tapos yun ang si Jesus Christ, ma-reborn siya ulit bilang tao. Ilang beses na siya pinanganak dito sa mundo. Pinanganak siya ulit 2 beses na. Baka yun na yung ayun na yung, alam niyo nasa Revelation, papanganak ng babae na merong 12 na star sa ulo na gustong kainin ni Satanas o ng dragon na may 7 ulo. Yung bata, kasi yung bata pala na yun na ipapanganak ng babae na may 12 na star sa ulo. Si Jesus Christ pala yun, ma-reborn siya. Yan ang maghahari dito sa mundo. Yun na yun. Di ba? Galing. Pero, pag pinanganak yung bata na yun, kukunin yun siya dadalhin yun sa langit. Yung bata na yun. Kukunin ng anghel. Kukunin ng God yun. Doon siguro ilagay sa langit. Basta ganun yung nabasa ko. May nabasa ko ganun. Tapos, siguro kailangan talaga ng may katawan na tao dito. Kasi pag sa langit kasi mga spirits na yun doon eh. Mga spirits, parang iba yung katawan nila. Yes, may katawan sila, pero iba yung katawan nila.
no? Compare sa katawan ng tao dito sa mundo. Basta ganun. Pero yung mga masasave, papalitan yung katawan na hindi na mamatay. So, bagong katawan na. No? Pero, yan lang. Kailangan talaga maging righteous para makapasok ko sa langit. Yan ang kailangan para makapasok sa langit. You need to be righteous para makapasok ka sa langit. Hindi madali. Pero, worth it. No? Pag pinili mo at naging righteous ka. Pag righteous ka throughout your life. So, yan. Pwedeng simulan ninyo ngayon. O sa mga ayaw, edi wag. Ganun lang yan. Meron daw nang re-restrict para bumagal ang, alam niyo, offer ng person mo sa'yo. No, para bumagal yung ma-unite kayo. Pero hindi nila yung nagpapabagal. May tamang panahon lang. Kumbaga, merong gumagawa nun. No? Merong gumagawa nun, pero dahil wala pa yung, sabihin na natin, divine timing, yung tamang oras, yung nakatakdang oras at araw na ma-unite kayo. So, akala nila nare-restrict kayo. Akala nila ay nakukontrol kayo, napapadali. Hindi ah. Basta nakaset yan siya, may sinet ng God yan, may oras, araw na mangyayari na yan, na mag-umpisa na mangyayari yan. Wala namang makapigil yan pag once na yun na, dumating na yung tamang time, panahon, tamang araw and time na magsama na kayo niyan kasi yun nga, bubuoy na ninyo yung bata na yan. Yan na yung i-reborn, si Jesus Christ. Yeshua. Oh, kasi siya ang mag-aari dito, di ba? Sa bagong mundo na. Kasi baguhin to eh. Ito ay collective reading. So, it depends no, sa kung sino ang makaresonate dyan. So, yan. Kasi isa lang naman yung babae na yun, di ba? So, hindi ito pang maramihan. Isa lang yun. Babae na maghanap kay Jesus Christ, hindi lahat ng tao kay hindi marami, okay? Hindi dalawa, hindi isa lang. So, kung sino lang talaga ang talagang kinuhaan ng gandang energy dito. No? Ngayon, isa lang nakuhaan dito. So, yan. Sa reading na ito, kasi isa lang yung babae na yun. Pero sa babae o sa lalaki ito na reading. Okay? Either sa babae na yun na yung bagbuntis ng i-reborn na bata na yan na may 12 na star sa ulo or else yung sa partner niya, maging partner niya na lalaki. Okay? Ganun lang yun. So, clouds. Parang umuwi kayo ng peaceful, tahimik, simple lang, no? Pakain ng mga ibon, and hindi makalapit sa inyo mga evil forces, hindi sila makapang-disturb, hindi sila makapang-atake, protektado kayo ng God, yan. Para peaceful at tahimik yun yung buhay at masaya kayo. Ganun. Anchor. At para stable ang inyong pagsasama, ang inyong buhay, stable ang isipan ninyo, ganyan. Hindi kayo na, alam nyo, hindi kayo na udyukan, hindi kayo na napipiste, hindi kayo na napapasunod sa sayo ng mga evil forces, kasi pwede kasi nilang manipulahin yung isip eh. Diba?
So, sa mga ng problema, kung mayroong mga ino-oppress, tinatempt, nalangin kayo, protektahan kayo. And of course, huwag kayong gumawa ng mga evil para protektahan kayo at nasa side kayo ng light, nasa side kayo ng God. Masabing people of God kayo. Kaya magbago, piliin ng maging mabuting tao. So yan, huwag gumawa ng masama, huwag maging inggitira, huwag gumawa ng mga deceit, huwag maging gahaman, huwag maging sakit. Ay, what? Umalis yun sila. Bukas na tatawa. Ganyan sa gabi. Kaya huwag pairalin yung pagiging mapagmataas, yung pagiging ma-pride na yung kasi mga ganun na ayaw magbago, yun ang umiirali. Kasi wala din magawa ang tao, kasi tao lamang. Pag pinarusahan sa impyerno, eternal pa ng pagdurusa doon. Wala magawa ang tao eh. Talagang sila din at sila masasuffer sa kabilang buhay. Pag yun ang pinairal. Kaya mas maganda talang maging obedient sa God. Kasi yan ay, ang tao ay creation lamang. Kasi once na parusahan ng tao na makasalanan sa impyerno, wala namang magawa ang tao eh. Tao lamang eh. Fallen angels ka na may mga kapangyarihan yan sila eh. Wala nga magawa eh pag pinarusahan sila dun sa abyss eh. Kulong sila dun sa abyss. Oh, sa impyerno, nilaglag siya. Wala naman sila magawa kasi they're just creation ng God. Diba? So yan. Merong mag-o-offer guys na merong mag-reach out at brave and passionate to excited and brave and passionate and parang may yellow. So positive, no? Positive na mag-reach out o may offer to sa'yo o maging consistent siya mag-offer sa'yo. Or yung lalaki ang mag-offer sa babae para magtagumpay. Siyempre, alangan yung babae. Yung lalaki na mag-reach out o mag-offer sa babae. Yung lalaki daw mag-offer. Kung sino sa inyo, lalaki yun na mag-reach out sa babae, ganun ang mangyayari dyan. Kung merong mga resentment, sama ng loob, panalangin na lang na kunwari, nakaramdam kayo ng inggit, panalangin yung tanggalin ng ganyan na ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay anak. Yung God ay yun ang tatay. No? Yun ang ama. Tatanggalin yan sa inyo. Ganun. Para hindi na kayo maging inggitira. Hindi na kayo maging greedy. Okay? Kailangan nyo din talaga na kontrolin o tanggalin yan sa sarili ninyo. Huwag nyo i-tolerate. Huwag nyo kasi kaka-impyerno ng kaluluwa ninyo yan. Yung mga ganyan. Pati yung paggawa ng deceit, pag sinungaling. Huwag nyo tolerate yung sarili nyo. Baguhin yung sarili nyo. Kung gusto nyo talagang masave kayo. Ganun lang yun eh. You need to change your heart. Huwag na maging evil. No? Ganun. Huwag na maging deceitful. Huwag na maging gahaman. Ganun. In order to be saved. So, fish. King of diamonds. Maging ganito ang buhay mo. Para bang masagana, prosperous kasi King of Diamonds eh. Maaring masagana sa fish o madaming isda, no? Pwede din na o
palagi kayong manghuli ng isda sa laot, sa dagat. Fish. So it symbolizes abundance, prosperity. No? Yan ang maging buhay ninyo. At masaya kayo. Ma-enjoy ninyo yung buhay, positive yung inyong pagsasama. Talagang maging masarap ang buhay mo. Ang buhay ninyo na magkasama kayo. And love na love yung isa't isa. Fulfilling. And satisfied kayo, contented, happy. Mukhang active yung inyong mas active kayo, no? Kasi successful yung inyong pagsasama. Or kung ikasal kayo, yung marriage nyo, yan. Kahit gaano pa ka-complicated yung situation nyo ngayon, dahil may mga gumawa ng deceit and scheme and illusions yung isipan daw, no? Ay mga blocks, mga hadlang, mga harang, mga ganon. Kadalasan sa isip ninyo yan, parang nilagay, no? Na hindi pwede kasi ganito ganyan, ang dami ng rason ng isip. Hindi pwede mag-take na action kasi ganito ganyan, kasi yun ang ginawang may deceit, no? May scheme, may restriction, may mga ganong ginagawa, no? Against sa inyo para pigilan kayo ng mga greedy na ito na tao. So yan, kahit gaano pa complicated o kahirap or parang imposible mangyari kasi dahil sa mga blocks sa isipan, dahil madami na lang rason na naiisip na hindi pwede kasi ganito ganyan, kasi pinaniwala na kayo ng mga beliefs na mga conjuration, bulong, mga ganon. Yun ang mga isa sa sample na nagkaroon ng nagbablock madlang sa inyo lalo na sa lalaki, kung sino lalaki sa inyo, para hindi niya i-pursue, hindi mag-offer, hindi mag-reach out sa babae, para hindi magkaroon ng union. Kaya nagsisend sila ng mga ganyan, mga greedy ng mga tao na yan, mga deceit and scheme, bulong, manipulation, witchcraft. Yan ang sandalan nila ng mga greedy, ng mga evil, witchcraft. Any form of witchcraft, kasama ng mga spells, of course, witchcraft yung spell na yan. Mga ritual, pagsumon, mga ganyan. Kano pa ka-complicated, mavanish din yan. Wala din yung mga hadlang na yan. Once na time na, no? Once na, kumbaga, yun na yung, pag dumating na yung time na nakaset, araw nakaset na, pagsamahin na kayo. Time na para mag-reach out yung lalaki sa babae. Yung ganon. Kasi ipapanganak na itong bata na to. Yan. So, ayan. Kilalang kilala na ng lalaki ang babae. So, kilalang kilala mo na din. Kung kilalang kilala ng lalaki ang babae, kilalang kilala din ng babae yung lalaki. Kung kilalang kilala ng lalaki yung babae, kilalang kilala din ng babae yung lalaki. Ganon. Ganon siya. So, ibig sabihin, magkakilala na kayong dalawa. No? Kilala nyo ng isa't isa. Ito ang naisabihin ng lalaki sa babae. Kung sinong lalaki sa inyo, kung sinong babae sa inyo, ito yung gusto sabihin ng lalaki sa babae, okay? Na naklaruhan na siya. Kasi madaming wado, madaming nagpe-pretend.
madaming sinasabi na ako yung the one, ako. O kaya may ginagawa silang deceit scheme, no? Like mga bulong na paniwalain nila, no? Yung lalaki na siya yung the one, na siya yung nakatakda, yung play. Which pala, wizard, kampon pala ni Satanas, sinugon Satanas para manglito, yan yung mga distractions. Okay? Yan. Basta witchcraft ang gawain sa kadiliman yan. Sinugo ni Satanas yan sa kadiliman yan. Sa evil forces yan. Maliban na siguro magbago yan. At pagbigyan pa ng gana magbago. No? Karoon pa ng chance na maging mabuting tao. O piliin niya maging righteous, maging mabuting tao. Baka masave pa. Diba? Yung mga ganon. Kaya hindi na masabi na kampo na ng kadiliman o nagbago na at pinili ang maging righteous, di ba? Maging mabuting tao. Instead na maghasik lang lagi, may tumulong na sa kapwa nila. No? Maging masaya na sa success ng iba. O kumbaga, wala nang ginagawa ng mga deceit and scheme, evil, manipulation, witchcraft, mga ganyan. No? Ay hindi na siya matawag na kampo ng kadiliman. Pagka ganon. So yun guys, naklaruan na daw siya kung sino talaga yung the one, kung sino talaga yung siguro hinahanap niya. Hindi sa hinahanap niya, hindi sa ganun, kundi sinabi ni Jesus Christ pala to sa kanya. Klaro na sa kanya. Alam niya na kung sino yung klaro na sa kanya, naliwanagan na siya. Klaro na sa kanya. Clear niya sa judgment niya. Klaro na sa kanya. Alam niya na. Naliwanagan na siya. Alam niya na kung sino yung tinutukoy o sinasabi ni Jesus Christ sa kanya. Na magkakaanak sila. Ganon. Sinabi pala Jesus Christ, ganun yun pag may makipag-communicate nga, magbibigay ng messages ang kalangitan. Jesus Christ man o God. Sa akin kadalasan God talaga eh. Lalo nung bata ako, madalas talaga guys. Sa vision yan guys vision. Tingin ko sa vision yan. Makipag-communicate. Ay, hindi. Kung hindi sa vision. Sa panaginip. Yan ang tinatawag na vision eh. Sa panaginip. Pinanaginip siya. Ganun. Ni Jesus Christ. Sa panaginip. Yun ang tinatawag kong vision kasi yun naman sabi sa akin na vision ang tawag doon. Katulad nung isa sample, yung bata pa ako, na pinanaginip ako ng God na siya yung God. Siya yung God na high school, elementary. Kasi yun sa hindi ko makalimutan na vision ko eh. Panaginip yan siya. Pinanaginip ako ng God, pero vision ang tawag doon. Sabi ng mga celestial beings sa akin, basta vision na yun. Vision nga yun. Yung example ng vision na siya ay God, tapos na, syempre representa siyang God siya. Boses na malaki na powerful talaga. Basta ganun. Tapos, may pinakita siya na puno. No? Puno.
na may mga dahon. Ilang beses ko na kwento yan. Yan example ng vision. Na bawat dahon, may mga nakasulat doon ng word. Iba-ibang word sa bawat dahon. Yun ay mga taglay ko daw. No? Pero natandaan ko lang doon yung isang word. Kasi hindi pa ako familiar sa ibang mga word na yun, mga English. Wisdom na natandaan ko. Pero madami yun siya. Talaga. Tapos, gaya din nung kailan lang yun, taon na 2025, pasok pa sa 2020, 2025 eh. 2025 pa ngayon. Iwan ko anong buwan yun. Kwento ko yan eh. Yan ang mga sample ng vision na sinabi ng God sa akin, malaki yung boses na sinabi ng God siya syempre. Basta sinabi ng God sa akin na panahon na para lumabas na yun sa'yo. Lumabas. Tumubo, lumabas. Para lumabas, yun talaga, lumabas na yan sa'yo. May tumubo na buntot, may lumabas sa bandang puwit ko, basta sa bandang puwit ko yung dalawang buntot muna, dalawang buntot muna. Tapos habang lumalabas yun siya, sumasanga sa puwit ko, parang, hindi puwit na sa butas ng puwit ako, hindi sa may likod pa, yung parang may doon. Basta, hindi siya sa may butas ng puwit lumabas, basta sa may dulo banda, basta sa may likod pa, may likod na banda, ganun. Tapos, isip ko baka masaktan ko yung asawa ko dito, matusok ba? Habang nasa vision, habang nagkakaroon ako ng vision ng ganun. Pero, tulog ako niyan. Yan ang example ng vision. Tapos lumaba siya ng umaba. Tapos kumaykaway na. Tapos yung dulo niya, matuloy siya guys na tulad nung sa hindi ko alam yung buntot ng devil na parang may arrow sa dulo. Parang may ganyan. Diba buntot siya, tapos may ganyan sa dulo. Ganon. Dalawa yon. Tapos, sumunod yun na lang buntot na ewan ko kung parang buntot ng lion. Akala ko dati buntot ng cheetah, pero buntot na yung lion. Dalawa siya. So, bali, 4. O yun. Yan ang sample ng vision. Kaway-kaway mabuntot. Ganon. Char. Yan ang mga vision. Ewan ko kung anong purpose nun. Bakit pinalabas? Diba? Pinalabas yung 4 na buntot. Kasi nga, di ba, sinabi ko sa inyo, celestial being ako. Pinanganak na din ako dito bilang tao. Kasi may mission din. Pero magkaiba kami ng mission ng mga ibang mga pinadala dito. Kung sino pa yung mga pinadala. Diba, iba-iba naman yung mission yan. So, yan. Yan. Isa yan sa mission ko. Warning ko na yung mga itatapos yung souls kasi madami talaga, napakarami. Kaya yan, may mga pinapadala, may mga sugo, may mga ng spiritual teaching ba, laging dugo ng lamukoy. So yan guys, naklaruhan na daw to eh. Ito naman sa babae, sinasabi niya sa lalaki na hindi na siya guarded, hindi na siya defensive. Yan, hindi na siya na-intimidate. Ayan. Hindi na siya naglalagay ng boundary, hindi na siya strict na, hindi na siya cold. Sabi ng babae sa lalaki na, hindi na siya defensive, hindi na siya hindi na siya guarded, hindi na siya unemotional towards sa lalaki, and
Pwede na daw mag-message ang lalaki sa kanya. Pwede na siyang kontakin ng lalaki. Ha? Open na siya eh. Hindi na siya yung cold na emotional. Okay, yung babae. Yun ang pinaparating sa lalaki. Ito pa ang sinasabi ng lalaki sa babae. Para kung sino yung babae, sino yung lalaki, alam nyo. Ganun na. Kung ano yung pinapasabi ng lalaki sa babae, kung ano yung pinapasabi ng babae sa lalaki. Ay, tama ba? Basta, ganun. Kung ano yung pinapasabi ng lalaki sa babae, kung ano yung pinapasabi ng babae sa lalaki. Ay, kung ano yung pinapasabi ng lalaki sa babae, kung ano yung pinapasabi ng babae sa lalaki. So, ganun na lang. No? So, ganun. Itong pinapasabi ng lalaki din sa babae, okay, na deeply in love siya. Mahal niya. At yun na nabibigay sa kanya ng tapang, positivity, may yellow din dito, courage, na mag-take na action. Ay, hindi na mag-take na action. Na ipaglaban, kahit mahirap, kahit ayun, mabagal, mahirap, kahit ang hirap-hirap, kahit ang bigat. Yung ganun ba, naramdaman niya. Yung ganun, kasi may mga gumagawa ng deceit, puno ng karga at yung lalaki eh. Kinakarga ng mga witchcraft eh, spell, mga ganyan, no? Baka may sumpa pa. No? Kasi may mga greedy nga dito. Mga greedy mga tao gumagawa ng deceit. Pero, sorry yung pagsisisi, pag sila doon na. No? Sa kabilang buhay na parusahan sila doon. Tuwang-tuwa sila ngayon. Sunod, nung mangyari sa kanila doon. Puro sila paduro sa impyerno, eternal. Yun yung hinahanap nila. At mahal daw ng lalaki yung babae. Yun ang pinapasabi niya sa babae na emotional siya, empathetic, mahal niya yung babae. No? So, ayan. Ito na lamang for collective reading.